puno ng langka. Ayan, ito mga karesbak. Tinipak na natin kanina yung puno ng langka. Medyo tuyo na. Kaya pwede na natin siyang ukitin. Bali, gagawa tayo ng panghuli ng nukos o yung pusit lumot. Ito ang kalimitang ginagamit sa paggawa ng artificial shrimp o yung panghuli ng nukos, yung pang nukos kung tawagin dito sa amin. Kurting hipon siya. Yan, magdi-DIY na naman tayo. Isang tutorial kung paano ukitin, kung paano lang ukitin yung o ihugis na hipon yung puno ng langka na ito na pinutol, pinatuyo. So paano tinang umpisahan at tiladin muna natin ito, yan, natilad na natin mga karesbak. At sobrang bilis, nagmamagic na pati tayo. May kasama na pating lapis, Bale, drawingan lang natin to, ang korting hipon. Yan. Ating drawingan to nga, At may drawing na pati. Ayan, ang korting hipon na yan. Bale, titiladin din natin to. Gamitin natin yung malaking itak. Magikin na lang natin ulit. Doon natin sa likod kasi ito gagawin. Ating magikin na lang yan. Charan! Ayan na. Eto na nga. Ayan mga karesbak. At ito ang ating gagawin ngayon. Ukitin natin siya. Ayan. Ukitin natin para maging hugis hipon siya. So paano? Tara na. Umpisa na natin to. Gamitin natin itong maliit kong kutsilyo para maihubog natin siya na hipon. Ginuhitan ko na rin siya para pantay na pantay yung pagkakagawa niya. Umpisa natin dito sa buntot. Dito kaya sa ulo. Buti na lang may matalas tayong kutsilyo na ganito. Medyo mahirap lang siyang gawin kasi supanit siya. Supanit yung kahoy na ito. Napakasupanit. Yan. Kunting ingat lang din. Kung gagayahin nyo to, kunting ingat lang mga karesbak, lalo na't matalas ang ating kutsilyo, Nung nakaraan may video tayo kung paano maglagay ng talim ng pangnukos. Bali, di pa lang natin nagagawa ng video yung paglalagay ng tingga, pagpipintura. Siguro tutuloy-tuloy na natin to pag medyo hindi tayo busy. Sa ngayon, pakita ko muna sa inyo kung paano mag-ukit, gamit ang maliit na kutsilyo lang. Hindi pa masyadong tuyo yung ating langka, kaya maganda pang ukitin. Kunat kasi to, makunat tong langka na to. Shout out nga pala kay Buddy Limwell sa nagbigay ng kahoy na to. Matagal na daw itong pinutol dun sa kanilang kalapit ng tatay niya. Nabanggit ko sa kanya na naghahanap ako ng puno ng langka na nahapay na. Kukuha lang sana ako ng ng kaunti kasi gagawa ako ng pangnukos nga na panarele. Dami namang gustong pagawa, kaya dinamihan na ni Buddy Limwell. Ang laki nga nung binigay sa akin na tipak. Kahit 20 peraso kaya. Tayo-tayin lang natin pag walang gawa. Okay tayo.
Tapos di man natin masabay-sabayan na taliman kasi napakahirap talaga paghahasa ng talim. Pagpapatilos ba. Tayo-tayo lang din natin pag hindi tayo busy. Medyo naiinip tayo. Gagawin natin. Tayo lang natin ang pag-uukit. Humuhubog na mga karesbak. May hugis na siya. Ito naman bandang hulihan. Yan, medyo okay na nga mga karesbak ko. Bali ito na lang gilid. Itong mga kanto na to. Yan ang ating bibilog-bilogin naman. Medyo palit-litin pa natin itong puwit na to. Kakalagyan niya ng buntot. Papalit dito mamaya is ano na lang, liha na magpapantay dyan. Iwasan na natin na konti. Kaya na ng liha yan. Supanit ang ano, supanit ang kahoy, tigas ang kahoy. O diba sa atin ito yung pinakang ibutod niya, ang gitna. Supanit pa. Pumulot ng tagal-tal. At ito na nga po at nadali na. Oh. Liliyahin na po natin. Yaring-yari na. Oh. Bali pa wag nalihan natin, papatsihan na natin na epoxy yung mga butas-butas gawa ng bukbuk. Lihan naman, liliyahin naman natin mga karesbak ano. Oh, maliit lang siya. Mga 10 cm. Tama-tama ito pang ultralight rod. Gagamitin natin to sa ultralight rod para makapanghuli tayo ng pusit dito sa tapat pag low tide, yung pagpapasok yung tubig. Ito gagamitin natin, no? Marami na tayong ipipield test na hindi natin maipield test kasi busy pa tayo. Kaya tayo-tayo natin. Umpisa na nating liyahin mga karesbak. Oh boy. Ang gas. Huli natin sila. Meron na? Magalaw yung cam natin kasi nasa dibdib natin. Bale, liyahin ko na lang muna tapos pagkatapos ganito lang naman yung pagliliha eh. Tapusin ko lang muna yung pagliliha tapos pakita ko sa inyo yung finish nya, no? Ayan, liyahin muna natin, no? Para hindi masyadong malog at masakit sa mata. Ayan. Yan, ito na mga karesbak ko. Pagkatapos nating maliha, ito na yung kinalabasan. Yan. Ito na. Bali, ang butas-butas na yan natin na lang lalagyan ng epoxy para mawala yung pagkakabutas niya. Yan o, solid o. Ang ganda ng forma. Maliit lang siya. Nabablurred lang yung camera natin. Kaya, ano, okay na. Kasunod dito, lalagyan na lang natin siya ng tingga at saka ng mga sungot, talim. Saka syempre yung mata. Pinturahan natin para magamit natin sa ultralight rod. Magpipishing tayo, ulit tayo ng pusit. Try natin kung epektibo ba ito. So paano mga karesbak, hanggang dito na lang at kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na video.
Salamat.